Ako, mga ka-GP Natics, dahil nga po si Sara ay tuluyan na pong may impeach maya-maya lamang po, mga kababayan, ay mukhang ayon po sa balita, ay talagang pipilitin daw po ng mga senador na ikudita itong si Tito Soto. Ang tanong, may bayag nga ba si Bato para magpakita? Gayong si Bato, mga kababayan, ay hinainan na po ng kanyang subpoena ng CIDG, mga ka-GP Natics at ng DILG. Ngayon, ayon po dito kay Congressman Benitez, meron na daw 40 out of 50 plus sa Visayas ang boboto kay BP Sara Duterte para ma-impeach. 9 out of 11 sa Cebu na Kongs at Mandaue, ganun din, Lapu-Lapu, ganun din. So basag na basag ang mga Duterte. Kaya ngayon, mga kababayan, ay sabi rito, an attempt and movement pa din to launch a Senate coup ay maaari pa rin mangyari. Itutuloy pa rin. Kaya tayo, dasal tayo na wag nang mademonyo ang ilang mga senador. Dapat siguruhin ni John Vic Rimulya na hindi makalusot si Bato sa Senate perimeter. So, yan. Kasi ayon dito kay, ayon dito kay Alan Peter Cayetano, kulang ang kanilang boto kung hindi magpapakita si Bato. Since wala naman daw warrant of arrest si Bato, mga kababayan, aasahan ba natin na si Bato ay biglang magpapakita mamaya sa Senado para bumoto, para patalsikin itong si SP Soto? Kasi gagawin talaga nila lahat eh. Sabi ko nga po sa inyo nung nakaraan na pinagtalunan pa, marami nagsasabi sa akin, hindi, pag nakarating sa Senado, ay tuloy, kahit mag-resign si Sara Duterte, ay tuloy pa rin ang impeachment trial. Iba ang pinag-uusapan natin. Ang pinag-uusapan natin, bago pa lang makarating sa Senado, ano ang magiging pasya. Diba? Siyempre kapag hindi pa po na itatransmit sa Senado, tapos si Sara Duterte, right after niya ma-impeach sa Kongreso, nag-resign na kaagad. Diba? Yes, smooth and academic na si Sara Duterte ay matatanggal sa kanyang pwesto. Pero paano yung prayer na perpetual disqualification? Ito ba ay automatic? Siyempre dahil hindi po nakarating sa Senado at nag-resign na kaagad si Sara Duterte, magiging malaking usapin po yung pagpataw ng perpetual disqualification sa kanya. Which is very important. Kasi para tayong nagsayang ng oras panahon, diba, kapag si Sara Duterte nag-resign lang, tapos hindi po siya na-convict at hindi siya napatawan ng perpetual disqualification. Kasi sa 2028 ay makakatakbo pa rin siya bilang president. So parang pinagpahinga lang natin ng konti. Diba? Kung natanggal siya sa vice president, makakatakbo sa 2028, mas malala yung gagawin yan. Diba? O baka naman sabi kasi nila, dahil daw ito mga senador na to ay minura ni Pulong, kaya sila daw po ngayon ay talagang aligaga na gawin na mahinto ang impeachment laban kay BP Sara Duterte. Kaya doon sila sa kanilang plano na tanggalin itong si Tito Soto, na kung saan po ay nagbigay na po ito ng payag na agad-agad ay magkukonvince sila at magpuproceed sila ng trial forthwith. Diba? Oh. Sabi ni Ma'am Adelaida Sarad, matakot kayo sa Diyos, wag sa tao. Kapag alam mo raw na tama ay hindi mo ginawa, doon ka nagkakasala. Ang justice ay dapat manaig, wag mong kampihan ang mali, sabi ng banal na kasulatan. Tuloy pa rin daw ang impeachment kahit mag-resign si Sara, sabi ni Ron Reyes. Yun nga, paano magagawa yun? Kapag, sabi ko nga madaling mag-decide kapag nandun na tayo sa trial. Pero paano pag hindi pa po napupunta sa Senado?
Oh, so paano mo ngayon re-resolbahan yung kaso? Parang pangkaraniwang korte yan, mga ka-GP Natics. 'Di ba? Parang pangkaraniwang korte. Kapag wala naman doon yung subject. So paano mo re-resolbahan yon? Yes, yung iba dyan, nire-resolbahan nila, ang ginagawa, nagkakaroon ng warrant, ito ay napapakulong, pero iba yung kay Sara Duterte. 'Di ba? Pag nag-resign siya, tanggal lang siya sa kanyang pwesto. Pero ang tanong kasi yung perpetual disqualification. 'Di ba? Kaya pinipilit nila napalitan itong si Tito Soto para mangyari, mga ka-GP Natics, si Tito Soto, ang gagawin ng mga ito, pag naalis, di papatagalin na naman, gagayahin na naman yung ginawa nitong si Chis Escudero. Talagang desperado na yung kampo ng mga Duterte. Gagawin po nila lahat ang kanilang pwedeng gawin, wag lang po malantad ang kanilang mga lihim. Ayon nga po yan kay Attorney Claire Castro, na parehas po tayo ng paniniwala na kaya nila ginagawa ang lahat ng ito. Nananakot sila sa pamamagitan ng PDP, nananakot sila sa pamamagitan ng mga senador, nananakot sila, mga kababayan, sa pamamagitan ng mga kongresista, at nananakot sila sa pamamagitan po ng Iglesia ni Cristo dahil nga ayaw nila na malantad. Baka kasi kapag nalantad si BP Sara Duterte, malantad din yung mga pangalan ng nakikinabang kay Sara Duterte. At the same time, syempre kapag nalantad yung mga tao na yon, mga kababayan, yung mga nakikinabang sa kanila, mawawalan na rin ng pera. Yun ang mangyayari. Syempre, di ba? Carla Alejo Bazao, sino naman si Yotman sa mga nasa Senado? Tama yan pero yung death threat kay PBBM, FBLISA at FSMR, matindi din yung salita ni Buday, sabi ni Saisi Games. Tama. Kung totoo, dapat may prueba, sabi ni Perlita Cruz. Alin doon? Ma'am Perlita Cruz. Tungkol ba sa INC yung sinasabi ninyo? Eto na, si Puno na nagsabi eh. 'Di ba? Oh. Okay, sabi ni Rani Sierra, kinapos daw ang boto para sa kudita kay Soto ayon sa TV5. So ngayon lang tong balita na to. Oh. So ibig sabihin hindi na talaga magpapakita si Bato. Di maganda kapag ganun ang nangyari, panalo tayo, 'di ba? Panalo, Rani Sierra. Di magsaya tayo. 'Di ba? Tama 'yon. Oh. Okay. So ayan mga kababayan, maraming salamat po. Magkita-kita tayo mamayang 3:00 ng hapon. Mga ka-GP Natics. Pahinga lang tayo ng konti. Sabak ulit mamaya. Doon naman tayo sa plenaryo. Kasi aabangan talaga kung sino po, mga kababayan, yung matindi na pwedeng humarap kay Jinky Luistro bilang sponsor po ng impeachment laban kay BP Sara Duterte. May balls pa ang tatlong Duterte, si Omar, Harold at si Pulong at ang kanyang mga kaalyado or kanilang mga kaalyado para harapin itong si Jinky Luistro. Malalaman natin yan mamaya mga kababayan.